Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming umaasa sa himala pagdating sa mga sakit na mahirap gamutin. Pero dahil sa paniniwala na yon ay marami rin ang nabibiktima at hindi nakakaahon mula sa kahirapan. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lorraine. Hindi ko tunay na pangalan. At ngayon pa lamang ay sasabihin ko ng marami akong binago na impormasyon sa sulat ko na ito. Kailangan ko rin kasing proteksyonan ang pribado kong buhay na meron ako sa ngayon. Nangyari pa lang lahat ng ito noong 90s era. Nakatira pa kami noon sa isang probinsya sa norte. Nag-iisang anak lamang ako ng mga magulang ko at kasama namin si Lola na nakatira sa maliit naming bahay. Masaya naman ang aming pamilya sa kabila ng simpleng pamumuhay na meron kami. Karpentero si tatay, walang trabaho si nanay at si Lola ay isang manggagamot. Hindi doktora si Lola dahil baka yun po ang naiisip ng ibang nakikinig ngayon. Nanggagamot siya ng may sakit pero hindi siya nakatapos ng pag-aaral sa medisina. Sa katunayan ay grade 6 lang ang natapos niya na pag-aaral noon. Ang kwento ni Lola ay hindi naman daw importante sa panahon nila ang makapagtapos ng kolehiyo. Ang mahalaga ay marunong na silang magbasa at magsulat. Papa Dudut, madalas na maraming tao sa bahay namin dahil sa mga nagpapagamot kay Lola Iring. 6:00 pa lamang ng umaga ay gising na mga magulang ko at si Lola Iring. Ako ang pinakahuling nagigising sa bahay namin. Lalo na noong bakasyon namin pagkatapos ng 3rd year high school ko. Sinulit ko kasi talaga halos noon ang bakasyon. Kaya madalas na may araw na kapag bumabangon ako mula sa higaan. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ni Lola Iring. Tinatanong niya kung wala raw ba akong kahit na anong kakaibang nararamdaman sa paligid. Nagtataka akong tinanong kung anong ibig niyang sabihin. At sinabi naman niya, Papa Dudut. Saglit niya akong pinagmasdan at tila nais malaman kung nagsasabi ba ako ng totoo. Tumingin pa siya sa likuran ko at tinanong sa akin. Wala ka bang kahit na anong bulong na naririnig? Hindi mo ba sila naririnig? Muling tanong niya pa habang nakatingin pa rin sa may likuran ko na parang may nakikita doon. Lumingon din tuloy ako sa likuran ko. Wala akong ibang nakita kung hindi mga puno dahil kasalukuyang kaming nasa bakura noon. Pinakiramdaman ko ang paligid gagaya ng gusto niyang gawin ko. Pero wala akong kahit na anong narinig. Napailing si Lola bago hinaplos ang mukha ko. Masyado ka pa nga sigurong bata para maramdaman at marinig sila ang wika niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Ngumiti si Lola Iring. Maintindihan mo rin ang lahat sa tamang panahon. Ang wika pa niya. Gulong-gulo ang isip ko na mga oras na yon, Papa Dudut, dahil napakalalim ng sinabi ni Lola Iring. May mga oras din noon na madalas ko siyang nahuhuling nakatitig sa akin. At kapag napapatingin ako sa kanya, ngingiti lamang siya sa akin at para bang may hinihintay siya noon na marinig mula sa akin. Parang may hinihintay siya na ikwento ko sa kanya.
Papadudot mahusay na manggagamot ang Lola Iring ko. Sa katunayan ay maraming tao na mula pa sa ibang bayan ang dumadayo sa aming lugar para magpagamot sa kanya. Meron siyang maliit na kubo na katabi ng aming bahay kung saan niya ginagamot ang kanyang mga pasyente. Ang madalas na kasama niya sa panggagamot ay si nanay, pero tumutulong lamang ito sa kanya. Ang sabi kasi ni Lola Iring, hindi raw namana ni nanay ang kanyang galing sa panggagamot. Kagaya ko'y wala raw itong kahit na anong nakikita o naririnig na mga kakaibang nilalang. Pero sinabi rin ni Lola Iring noon na nakikita niya na may kakaiba akong kakayahan na pwedeng makapangpagamot sa hinaharap. Hindi ko palang daw natutuklasan ang kakayahan ko na yon dahil masyado pa akong bata. Hindi raw madali ang manggamot, yun ang sabi ni Lola Iring noon. May mga oras na nangihina ang kanyang katawan pagkatapos ng isang araw na gamutan. Ang sabi niya kasi sa panggagamot na ginagawa niya, binibigay niya ang lakas ng kanyang katawan kaya siya nanghihina. May posibilidad din daw na nababawasan ang taon ng kanyang buhay. Inosente ko pa siyang tinanong noon kung maaga ba siyang mamamatay. Hinawakan niya lamang ang ulo ko at natatawang umiling bago sinabing hindi ko alam dahil walang sino man sa atin ang nakakaalam kung hanggang kailan na lamang tayo mabubuhay. Wika pa niya. Papadudot minsan na ring napativi noon ang Lola Iring ko at hindi ko nababanggitin kung anong programa yon. May pumunta sa bahay namin na isang sikat na TV reporter at in-interview siya. Tapos ay kinunan pa ng video ang panggagamot na ginagawa niya. Halos lahat ng pasyenteng in-interview ng reporter ay sinasabing guminhawa ang pakaramdam nila matapos magamot ni Lola Iring. Ramdam daw nila nagagaling sila kung anuman ang sakit na meron sila noon. Isa rin sa mga dahilan kung bakit marami ang nagpapagamot kay Lola Iring. Hindi siya naniningil ng bayad sa ginagawa niyang panggagamot. Tanging donasyon lamang ang tinatanggap niya. Kahit na anong klaseng donasyon ay tinatanggap ni Lola Iring. Pwedeng pera, manok, baboy, gulay, prutas o ano pang mga uri ng bagay at pagkain ang maibibigay ng kanyang pasyente. Pero kung sadyang walang kayang ibigay ang pasyente, hindi na siya naniningil o nangihingi ng kahit na anong kapalit sa panggagamot na kanyang ginagawa. Masaya na raw siyang makatulong sa mga nangangailangan na walang pera. Minsan noon ay isang pasyente ang ginamot ni Lola Iring na hindi ko makakalimutan kasi nagkagulo noon sa munting kubo niya. May sinugod sa kanya na lalaking nahihirapan na raw huminga at pilit na sinalba ng lola ko ang kanyang buhay. Ilang dasal at pausok ang ginawa niya rito hanggang sa lumipas ang isang oras. Nagkamalay ang lalaki at labis na nagpasalamat sa lola ko ang kanyang buong pamilya. Yun na nga yata ang pinakamalaking donasyon na nakita kong binigay kay Lola Iring, Papadudot. Dahil nagbigay sila ng 3 biik na ginamit ni nanay para simulan ang negosyo ng aming pamilya. Nagbigay din sila ng mga prutas, gulay at pera na hindi ko alam kung magkano ang halaga pero sigurado ako na malaki. Mayaman palang pamilya na nagamot ni Lola Iring at sinabi ng mga ito na may taning na rin daw ang buhay ng lalaki. Pero mula nang magamot ito ni Lola, nawala na lang daw bigla ang sakit nito na cancer. Kaya labis ang pasasalamat na binibigay noon kay Lola Iring. Sa sobrang dami nga ng ibinigay ng mga ito, yung iba sa mga yon ay ayaw nang tanggapin ni Lola. Pero pilit na tinatanggap ni nanay dahil para sa amin daw yon. Palihim na lamang tuloy na ibinibigay ni Lola sa mga kapitbahay ang ilang donasyon ng pagkain sa amin para hindi yon masira at masayang. Pero mula noon ay naging kakaibang kilos ni Lola Iring. Madalas siyang nagigising sa madaling araw at sinasabi niya na may mga aninong sumusundo sa kanya sa may paanan ng aming higaan. Magkakatabi kasi kami sa matigas
at malapad na katre ni Nanay at Lola Iring. At ako ang nasa gitna. Sa sala noon natutulog si Tatay, Papa Dudut. Isang hating gabi. Nang magising ako dahil sa malalakas na ungol ni Lola. Pero nang malingunan ko siya ay nakita ko na mariing nakapikit ang kanyang mga mata. Sinubukan ko siyang gisingin pero nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata habang patuloy siya sa pag-ungol na kanyang ginagawa. Hanggang si Nanay na lang ang ginising ko at nagawa niyang pabangunin si Lola Iring. Kagad akong kumuha noon ng baso ng tubig para sa kanya at inalalayan siyang uminom habang sapo niya pa rin ang kanyang dibdib. Papadudot pagkatapos uminom ni Lola Iring ay nanlaki ang mga mata niyang tinuturo ang mga pinto sa aming maliit na kwarto. Wag ako. Hindi ko kasalanan yon. Wala akong kasalanan. Pagiyak bigla ni Lola Iring habang halos nagwawala sa aming kwarto. May mga sumunod pang gabi na may ganong pangyayari sa aming bahay na minsan nga ay mas malala pa. Yung halos nagwawala na talaga si Lola Iring dahil sa kanyang mga nakikita at naririnig. Naguguluhan kami noon kasi wala namang kaming kahit na anong nakikita o naririnig sa tuwing nagwawala siya. Papadudot na hinto sa panggagamot noon si Lola dahil talagang nanghina ang kanyang katawan. Hindi namin alam kung ano bang nangyayari sa kanya dahil naging hirap na siyang kumilos o maglakad. 65 years old na siya noon pero parang pang 80 years old na kung siya ay kumilos. Palagi namin siyang inaalalayan na maglakad sa tuwing gusto niyang lumabas ng kwarto. Hanggang isang araw ay sinabi ni Lola Iring ang dahilan ng mga kakaibang pangyayari sa kanya. Sinabi niya na aksidente niyang nabuhay ang isang lalaking patay na. Hindi pa namin maintindihan ni Nanay noon ang iba niyang sinabi. Pero sinabi niya na yung lalaking sinugod sa kanya na hirap na huminga ay hindi na pala talaga humihinga. Patay na ito bago pa man magamot ni Lola Iring. Terminal na ang sakit ng lalaki at para bang ilang oras na lamang ang itatagal ng buhay ng araw na yon. Binawian na ito ng buhay bago pa man makarating kay Lola Iring pero hindi niya yon napansin dahil mainit pa ang katawan ng lalaki. Kaya hindi niya rin alam na naibalik niya ang buhay ng lalaki pagkatapos niya itong gamutin. Ang hindi lang siya sigurado ay kung kaluluwa pa rin ba ng lalaki ang nasa katawan noon dahil saglit na itong namatay. Kaya naman gabi-gabi talagang may mga nagpaparamdam kay Lola Iring at sinisingil siya sa kasalanang kanyang ginawa. Ang bumuhay ng isang patay ay isang sagradong kasalanan daw para sa manggagamot na kagaya niya. Hindi niya alam kung ano ang pwedeng maging kabayaran ng kanyang ginawa pero sigurado siya na malaki ang kabayaran noon dahil sagrado nga yon na kasalanan para sa kanila. At pakaramdam niya, yung mga aninong nagpapakita sa kanya ay mga sundo niya bilang kapalit ng kaluluwang binalik o binuhay niya sa mundong ito. Sinabi ni Nanay noon na huwag masyadong mag-isip ng ganon si Lola Iring at kailangan nitong magpagaling at magpalakas upang muling makapanggamot. Medyo naawa pa ako noon kay Lola dahil nakikita ko ang hirap niya talaga sa pagkilos ng mga panahong yon. Pero nanghihinayang kasi si Nanay sa pwede parawsan ang kitain ni Lola Iring sa panggagamot. Lalo na't mabilis na kumalat noon ang balitang napagaling ni Lola Iring ang sakit na kanser ng kanyang pasyente. Patuloy din noon ang pagdagsa ng mga tao sa aming bahay sa pagbabaka sakali na gamutin sila ni Lola Iring. Pero hindi na siya halos lumalabas ng aming bahay. Hindi na rin kasi niya kayang maglakad ng mag-isa, kaya puro pakiusap na lamang ang ginagawa namin para sa mga nagrereklamo. Sinabi nila na sayang daw ang oras na ibinigay nila sa amin, lalo na yung mga galing sa ibang probinsya. May iba pa na umiiyak at nagmamakaawa na tingnan, gamutin o kahit haplusin lang ni Lola Iring.
Naniniwala kasi sila na ang kakayahan ng aking lola ay nasa kanyang mga kamay, kaya mapapagaling sila nito gamit lamang ang isang haplos ng palad nito. Pero walang sino man ang pinagbigyan ni lola dahil pakiramdam niya sa oras na manggagamot pa siya ay tuluyan na siyang mamamatay ng mas maaga. Papadudot patuloy ang naging panghihina ng lola ko noon. Dumating sa punto na kahit pagsasalita ay hirap na rin siyang gawin. Bawat kilos niya ay kailangan na may aalalay sa kanya. Mula sa pagbangon, mula sa higaan, paglalakad, pagkain, pagligo o paglilinis ng kanyang katawan. Alam ko na pinakaayaw ni Lola Iring na nagpapaalaga sa amin. Pero sadyang wala na rin siyang nagawa dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Labis din siyang pumayat noon kaya nawala ang sigla ng kanyang mukha. Nakakaawa na talaga siyang pagmasdan, lalo na nang dilanan namin siya sa ospital at walang masabi ang mga doktor kung ano ang naging sakit niya. Hindi nila matukoy ang dahilan ng biglang panghihina ng katawan ni Lola. Normal kasi ang naging resulta ng check-up at laboratory niya. Wala silang makitang seryosong sakit ng lola ko. Kaya naman habang tumatagal noon ay mas nanghihina lamang ang kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan na siyang kunin sa amin ng Diyos. Namatay si Lola Iring na hindi namin alam kung ano bang naging sakit niya. Marami siyang natulungan at napagaling, pero walang sino man o anuman ang nakatulong sa kanya para gumaling siya. Ni sarili niya ay hindi niya nagawang tulungan dahil sa hindi malamang sakit na meron ang kanyang katawan. Papadudot, sa burol ni Lola Iring ay may mga kakaiba akong naramdaman sa kanyang kabaong. May nakikita ako na malaking bangaw na palaging nasa ibabaw ng kanyang kabaong at hindi umaalis. Kapag bubugawin ko ay lalayo saglit pero babalik din kaagad. Ang nakapagtataka pa, iisang malaking bangaw lang ang paulit-ulit na dumadapo doon. May itim na aso din akong madalas na nakikita sa may labas ng bahay namin. Nakatayo lamang siya habang nakatingin sa bahay namin. Tinuro ko yon kay nanay at ang sabi niya ay baka asong gala lamang kaya huwag ko na lamang daw pansinin. Pero ewan ko ba, pakiramdam ko ay iba ang mga tingin na ginagawa nito sa bahay namin. Sa araw ng libing ni Lola Iring ay nandun din ang itim na aso. Nakatanaw hanggang sa tuluyan ng mailiming ang katawan ni Lola Iring. Labis ang pagdadalamhati ng karamihan sa pagkamatay ng Lola Iring ko, papadudot. Nangihinayang sila dahil wala na raw manggagamot sa kanila. Marami rin ang naiyak noon, lalo na yung mga napagaling at natulungan ni Lola Iring. Pumunta talaga sila at nakiramay pero ni minsan ay hindi ko nakitang nakiramay yung lalaki na sinasabi ni Lola Iring na nabuhay niya. Kahit nga anino ng pamilya nito ay hindi ko rin nakita noon sa bahay. Walang paramdam mula sa mga ito sa ilang araw ng lamay ng lola ko. Hindi ko alam kung nakarating ba sa kanila ang pagkamatay ni Lola Iring, at sa totoo lang, may bahagi ng sarili ko noon ang medyo sinisisi sila sa pagkamatay ng lola ko. Papadudot, 1 taon lang ang lumipas, si tatay naman ang sumunod na namatay. Pareho kaming nasa bahay noon ni nanay at naghihintay sa pag-uwi niya para sabay-sabay na kaming maghapunan kagaya ng palagi naming ginagawa. Bagay na kahit kailan pala ay hindi na pala mangyayari. Isang katrabaho ni tatay ang pumunta sa bahay para ibalita ang nangyari sa pagkahulog ni tatay mula sa 2th palapag ng bahay na ginagawa nila. Aksidente ang nangyari na yon, pero bago pa man daw madala sa ospital si tatay, binawian na siya ng buhay. Sinagot naman lahat ng gastusin ng pinagtatrabahuhan ni tatay at nagbigay pa ng pera kay nanay. Kaya lang dahil si tatay lang ang nagtatrabaho sa bahay,
nahirapan kaming mag-adjust, lalo na at walang trabaho si nanay na pwede naming pagkakitaan ng pera. Wala ring alam na negosyo si nanay kaya hindi rin nagtagal ang kanyang nasimula na babuyan. Kaya naman tumanggap na lamang siya ng labada para maitawid ang buhay namin, Papa Dudut. Hanggang isang araw, may dumating na babae sa aming bahay at hinahanap si Lola Iring. Sinabi niya na may nakapagbigay ng impormasyon sa kanya na magaling manggamot ang lola ko. Nanggaling pa raw siya sa malayong bayan at sinadya niya talaga ang lola ko sa pagbabaka sakali na mapagaling nito ang kanyang tuhod. Isa raw siyang mananakbo at napilayan siya kaya hirap na siyang muling makabalik sa kanyang dating ginagawa. Malungkot naming pinaalam sa kanya na mahigit 1 taon nang patay ang lola ko at naiyak talaga siya nang malaman yon. Umaasa raw kasi siya na si Lola Iring ang sagot para muli siyang makatakbo. Nang naglalakad na siya ay paika-ikang paalis sa bahay namin ay bigla siyang natalisod at kaagad kaming lumapit sa kanya ni nanay para alalayan siya. Hindi sinasadya na napahawak ako sa binti ng ale nang biglang magtama ang aming paningin. Ang kamay ko naman ay parang may sariling isip na humaplos sa kanyang binti bago yon tinanggal mula doon. Muling tumayo ang ale at dahan-dahan siyang naglakad, Papa Dudut. Hindi ko talaga alam kung ano ang himalang nangyari noon pero nakita ko ang ale habang mabagal na diretsyong naglalakad. Muli siyang humarap sa amin at naluluha ang kanyang mga mata at naglakad pabalik sa pwesto namin kasunod ang pagyakap niya sa akin ng mahigpit. Salamat sa iyo, ang wika ng ale. Papa Dudut, mabilis na kumalat ang balita sa aming lugar na marunong daw akong manggamot. Sa katunayan, wala talaga akong alam sa bagay na yon at nagulat na lamang ako na may kumakatok na sa bahay namin para magpagamot o humingi ng tulong tungkol sa kanilang problema. 17 gulang pa lamang ako noon at hindi ko talaga alam ang gagawin. Natatakot ako na hindi ko maintindihan. Ilang araw na hindi ako makalabas ng bahay namin dahil palaging may naghihintay sa akin para magpagamot. Palaging may gustong humingi ng tulong sa akin. Hanggang sa kinumbinsi ako ni nanay na harapin sila. Ang sabi niya ay kikita raw kami ng pera at hindi na mahihirapan sa buhay sa oras na gawin ko ang ginagawa ni Lola Iring na panggagamot. Pero wala talaga akong alam tungkol sa bagay na yon. Hindi ako marunong manggamot. Isa pa ang bili ni Lola. Huwag raw kaming maniningil ng pera dahil kasalanan daw yon kapag nagbigay ng tulong na panggagamot sa kapwa namin. Ang sagot ni nanay ay hindi naman daw kami maniningil at tatanggap lamang ng donasyon sa bawat magpapagamot sa amin. Hindi ako tinigilan ni nanay at halos araw-araw niya akong kinukumbinse. Nasubukan ang panggagamot na ginagawa ni Lola Iring hanggang sa pumayag na nga ako na gawin yon. Pinag-aralan ko ang mga dasal sa lumang notebook ni Lola Iring na halos hindi ko maintindihan ang nakasulat. Hindi ko nga alam kung tama ba ang pagkakabasa o intindi ko sa nakasulat doon. At sa unang araw ng panggagamot ko ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang haplusin ang bahagi ng katawan na pinapagamot sa akin ng pasyente. Kasunod ang pagbitaw ng dasal na hindi ako sigurado kung para nga ba doon. Himala naman na sinasabi nilang gumiginhawa ang kanilang pakiramdam. Halos lahat ng naging pasyente ko ng araw na yon ay sinabi nila na naging maayos ang kanilang pakiramdam pagkatapos ko silang haplusin at dasalan. Pero nang matapos rin ang araw na yon ay grabe ang pananakit ng katawan na nararamdaman ko. Para akong buong araw na nag-ehersisyo kaya kaagad din akong nakakatulog kinagabihan dahil sa matinding pagod na nararamdaman ko na mga oras na yon. Kinabukasan ay gumagaan na rin naman ang pakiramdam ko pero mas dumoble ang bilang ng tao na pumunta sa bahay namin
para magpagamot ng araw na yon. Iba't ibang klase ang karamdaman ang pinapagamot nila sa akin. Merong pilay, may sakit sa puso, may bukol sa iba't ibang bahagi ng katawan, ubo na hindi mawala-wala, hirap huminga at kung ano-ano pang sakit na madalas ay hindi ko na rin maintindihan. Habang tumatagal ay mas lalong dumarami ang nagpapagamot sa akin. Wala akong ibang ginagawa noon kung hindi ang haplusin ang bahagi ng katawan na kinukonsulta nila sa akin. Pero may kakaiba akong nararamdaman sa tuwing ginagawa ko yon. Para bang umiinit ang palad ko at medyo nahihirapan akong huminga. Naalala ko tuloy noon ang sinabi ni Lola Iring na babawasan ang panahon o taon ng buhay niya dahil sa panggagamot na ginagawa niya. Nakaramdam ako ng takot para sa sarili ko dahil pakiramdam ko noon ay maaga akong mamamatay. Sinabi naman ni nanay na huwag akong mag-isip tungkol sa bagay na yon dahil hindi raw yon mangyayari. Kaya lang papadudot na lamang ko noon na nagsimula na palang maningil ng pera si nanay sa mga nagpapagamot sa akin. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa bagay na yon. Ang alam ko lang, donasyon lang ang tinatanggap namin at hindi kailangang magbigay ng pera ang mga pasyenteng nagpapagamot. Pero mapilit si nanay na kailangan daw nilang magbayad. Hindi raw kasi biro ang pagod na nararamdaman ko sa bawat panggagamot na ginagawa ko. Kaya dapat lang na magbayad sila. Sinabi ko na bilin ni Lola Iring na huwag magpabayad dahil kasalanan yon. Pero hindi ako nanalo kay nanay pagdating sa pakikipagtalo. Siya rin kasi ang kumausap sa mga pasyente at hindi niya pinapapasok sa bakuran namin ang mga hindi nagbabayad. Naawa tuloy ako sa iba na walang kakayahang magbayad at kaya lang na magbigay ng donasyon, pero hindi ko na makontrol noon si nanay. Dahil syempre anak lamang ako na palaging dapat na sumusunod sa kanya. Hanggang sa nagsimula kong mapanaginipan si Lola Iring. Sa panaginip ko, papadudot, nakita ko siyang nilalamon ng apoy ang kanyang buong katawan habang pilit na gumagapang sa lupa palapit sa akin. Rinig ko ang malakas na pagpalahaw niya ng iyak dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya noon. Kita ko kung paanong lamunin ng apoy ang buong katawan niya hanggang sa matuklap ang kanyang mga balat. Napaiyak ako noon na walang magawa kung hindi ang pagmasdan lamang siya habang hirap na hirap sa kanyang kalagayan. Nagising ako na sapo ang aking dibdib dahil sa malakas na kaba na aking nararamdaman. Alam kong may mali na sa nangyayari noon, papadudot, dahil paulit-ulit ko nang napapanaginipan si Lola Iring. Paulit-ulit niya na akong dinadalaw sa aking panaginip para bigyan ng babala. Gusto ko nang tumigil sa ginagawa ko pero ayaw pumayag ni nanay dahil siya man ay tumigil na rin sa pagtatrabaho. Umasa na lamang siya sa akin pagdating sa kinikita kong pera. Sinabi niya rin na siya ang nag-aalaga sa akin kaya dapat lang, at alamin ko yon, na utang na loob. Kaya wala akong ibang nagawa kung hindi ang sundin ang lahat ng inuutos niya sa akin. Papadudot, pauwi na ako sa bahay isang gabi nang may humarang sa akin na lalaki. Galing ako sa bahay ng isang kaibigan sa bayan. May hawak siyang patalim at namukhaan ko siya bago niya ako sinaksak sa aking tagiliran. Bumulong pa siya noon ng dapat ka nang mamatay para hindi ka mapunta sa impyerno. Bago nagdilim sa akin ang lahat, nakita ko ng mas malinaw ang mukha niya. Ang mukha ng lalaking binuhay noon ni Lola Iring. Nagising ako na nasa gitna ng kadiliman habang nakakadena ang aking kamay at mga paa. Meron ding kadena sa aking leeg at nakita ko ang apoy na papalapit sa akin. Dahil sa mga kadenang nasa katawan ko ay hindi ko magawang kumilos hanggang sa tuluyan na akong lamunin. Ramdam ko noon ang pagkasunog mula sa mga binti ko pataas sa katawan at ulo ko. Wala akong nagawa kung hindi ang sumigaw ng napakalakas habang yakap-yakap ang aking sarili
Napakainit at napakahapdi ng aking pakiramdam na para bang libu-libong karayom ang tumutusok sa buong katawan ko. Pilit akong gumugulong pero hindi namamatay ang apoy. Pakiramdam ko ay sasabog na ang ulo ko at buong katawan hanggang sa tuluyan akong nawala ng malay. Sumunod kong naalala na nasa loob na ako ng ospital at hawak ni nanay ang kamay ko. Umiiyak siya nang magising ako at labis na nagpapasalamat sa Diyos nang makapagsalita na ako. Nalaman ko na sinaksak ako ng lalaking binuhay ni Lola Iring ngunit namatay din ito nang masagasaan ng truck habang tumatakas. Nagagaw buhay daw ako nang madala sa ospital at 3 araw na walang malay. Ang akala ni nanay ay hindi na ako mabubuhay pa. Kaya laking pasalamat niya sa Diyos na hindi ako nawala sa kanya. Mula noon ay tinigil ko na ang panggagamot at lumipat na rin kami ng nanay ko ng bahay para muling makapagsimula ng bagong buhay. Hindi kasi nawala sa aking isipan na naging panaginip ko na paglamon sa akin ng apoy. Pakiramdam ko noon ay para akong saglit na napunta sa impyerno. Ikinuwento ko yon kay nanay at umiyak siyang humingi ng kapatawaran sa akin dahil sa paggamit niya sa masama ng aking kakayahan. Ngayon ay tahimik na ang aming buhay at walang sino o anuman ang gumagambala sa akin. Salamat po pala sa pagpili at pagbasa ng sulat ko. Lubos na gumagalang, Lorene. May mga oras na tayo ay nasisilaw sa pera dahil sa kahirapan ng ating kinakaharap. Kagaya ng nangyari sa ating letter sender na si Lorene. Nasilaw sa pera ang kanyang nanay kaya nagawa siya nitong gamitin sa hindi masamang gawain. Mabuti na lamang at nagising ng maaga si Lorene kaya kahit paano ay hindi sila tuluyang napahamak. Ano pa man ang mangyari sa ating buhay ay dapat na manatiling matatag ang ating pananalig sa Poong May Kapal. Ang kahirapan ay parte ng pagsubok sa ating buhay. Kung meron tayong sapat na pananampalataya ay hindi tayo pababayaan ng Diyos na nasa langit. Huwag kalimutan na hanapin ang kaistorya para sa mga horror stories. Matatagpuan ang link na yan sa homepage ng channel na ito. Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakapag-subscribe at magsusubscribe pa lang. Again, don't forget to like, share, and subscribe. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.